pelikulang Alpha ay isang American prehistorical adventure na pinalabas taong 2018. Ang pelikulang ito ay tungkol sa isang binatilyong mangangaso na nakatagpo at nakipagkaibigan sa isang sugatang lobo noong huling Ice Age. Ang lobong ito ang siyang tinatawag na Alpha. Sa Europa, mahigit 20,000 taon na ang nakalilipas. Isang maliit na tribo ng mga mangangaso ang naghahanda para sa isang ekspedisyon sa pangangaso upang manghuli ng pagkain para sa darating na taglamig. Si Tao ang pinuno ng tribo. Sinasanay niya ang binatilyong anak na si Keda upang makasali sa pangangaso. Nag-alala si Ro, ang kanyang asawa. Pakiramdam ni Ro, hindi pa handa si Keda. Ngunit para kay Tao, handa na si Keda at kaya na niya. Isinama ni Tao si Keda sa pangangaso. Sinubukan ni Tao si Keda sa pamamagitan ng pagpapapatay sa kanya ng baboy ramo na nahuli nila. Ngunit nag-alinlangan si Keda. Kinagabihan, habang gumagawa ng siga at nagpapahinga ang mga mangangaso, biglang sinunggaban ng isang leon si Kappa, isa ring mangangaso. Sa dilim, naramdaman nila ang nakamamatay na pakikibaka ni Kappa sa leon. Kinabukasan, nagtayo sila ng bunton ng mga bato bilang isang alaala o palatandaan ng pagpasa ng isang espiritu sa kabilang buhay. Kalaunan ay nakita ng mga mangangaso ang isang kawan ng mga bison o wild ox. Malapit ang kawan sa isang bangin, kaya malabong makatakas sa kanila ang mga ito. Sabay na inatake ng mga mangangaso ang mga bison. Ngunit isang turo ang sumugod kay Keda at inihagi siya sa gilid ng bangin. Nahulog sa bangin si Keda. Bumagsak siya sa isang pasamano kung saan tila nabali ang kanyang binti at nawalan siya ng malay. Hindi makapaniwala si Tao sa sinapit ng kanyang anak. Tinangka ni Tao na bumaba sa bangin upang tulungan ang walang malay na anak. Ngunit pinigilan siya ng kapwa mangangaso na si Sigma at sinabi sa kanya na patay na si Keda at imposibleng makuha nila ang katawan nito. Hindi nawala ng pag-asa si Tao. Naghintay siya na magising si Keda, ngunit nabigo siya. Wala pa ring malay si Keda. Mabigat sa dibdib na tinanggap ni Tao ang pagpanaw ni Keda. Nagsagawa si Tao ng isa pang ritual sa libing. Puno ng kalungkutang umalis sa lugar na yon ang mga mangangaso. Ginising si Keda ng isang buitre. Napagkamalan siyang patayin nito. Pinatay niya ang ibon at sinubukang makababa mula sa bangin. Biglang bumuhos ang ulan at ang biglaang paglakas nito ay nagiging sanhi ng pagbaha sa ibaba ng bangin. Nakita ito ni Keda at tumalon siya patungo sa baha upang marating ang lupa. Tagumpay na nakaalis sa gilid ng bangin si Keda. Nagising siyang wala na ang baha at nilagyan niya ng splint ang nasugatang paa bago umakyat pabalik sa tuktok ng bangin. Nang makita ni Keda ang palatandaan ng libing, napagtanto niya na inakala ng kanyang ama na wala na siya. At alam niya na kailangan niyang maglakbay mag-isa pabalik sa kanilang tribo. Habang nagpapahinga, inatake at hinabol si Keda ng isang grupo ng mabangis na lobo. Nakatakas siya at nakaakyat sa isang puno. Nasugatan ni Keda ang isang lobo at ito'y iniwanan ng iba. Naawa si Keda sa lobo at inalagaan niya ito. Binigyan niya ito ng pagkain at tubig. Unti-unti niyang nakuha ang tiwala ng lobo. Nang pareho na silang gumaling at lumakas, itinaboy ni Keda ang lobo at nagsimulang maglakbay pabalik sa kanilang tribo. Ngunit ang lobo ay sumunod sa kanya. Hinayaan ni Keda na sumama sa kanyang paglalakbay ang lobo. Unti-unti silang naging magkaibigan at lumalim ang kanilang samahan. Natuto silang manghuli ng mga hayop ng magkasama. Sa daan, pinangalanan ni Keda ang lobo na Alpha. Isang gabi, marahas silang nilapitan ng isang grupo ng mga lobo. Nakilala ni Alpha ang mga lobo. Sa basbas ni Keda,
umalis ang grupo ng mga lobo kasama si Alpha. Mag-isang pinagpatuloy ni Keda ang kanyang paglalakbay. Unti-unti nang nagbago ang panahon, taglamig na at wala na siyang ibang nakikita sa kanyang dinaanan kundi puro yelo. Sa isang nagyayelong lawa, nakatagpo si Keda ng isang grupo ng mga lobo na kumakain ng bangkay. Isa sa kanila ay si Alpha. Tumakbo si Keda papunta sa kanila, ngunit nabasag ang yelo at nahulog siya. Iniligtas siya ni Alpha at muli na naman silang nagkasama. Nagpatuloy sa paglakad sina Keda at Alpha hanggang nakatagpo sila ng isang tolda na may isang lalaking nakabantay. Masigla itong nilapitan ni Keda. Ngunit naging yelo na pala ang katawan ng taong yun dahil sa lamig. Wala na itong buhay. Kinuha ni Keda ang busog at palaso nito upang makatulong sa kanilang paglalakbay. Nang maglaon, naabutan sila ng bagyong niebe, kaya pumasok sila sa isang kuweba at upang matakasan na rin ang isang grupo ng mga hyena. Subalit sa loob ng kuweba ay inatake sila ng isang leon. Marahas na nilabanan ni Alpha ang leon at malubhang nasugatan si Alpha. Iniligtas ni Keda si Alpha sa pamamagitan ng paggamit ng pana na nakuha niya sa patay na bantay ng tolda. Patuloy ang mahaba nilang paglalakbay na hindi inalintana ang lamig na dulot ng nagyayalong paligid. Dahil sugatan, nahirapang maglakad si Alpha. Nagsimula na ring umubo ng dugo ang sugatan ding si Keda. Nang makitang hindi na kayang maglakad ni Alpha, kinarga siya ni Keda. Sa wakas, tagumpay na narating ni Keda ang kanyang nayon. Halos mahimatay siya dahil sa pagod. Nagulat ang mga magulang ni Keda. Buong pagmamahal at pagmamalaking niyakap si Keda ng kanyang ama at ina. Hindi inakala ng kanyang mga magulang na buhay pa siya. Muli, nakasama ni Keda ang kanyang mga mahal sa buhay at mga kapwa mga ngaso. Habang pinangasiwaan ng manggagamot ng tribo ang mga sugat ni Keda at Alpha, nagluwal si Alpha ng mga tuta. Ito ay labis na ikinagulat ni Keda. Noon lamang nalaman ni Keda na babae pala ang lobong si Alpha. Si Alpha at ang kanyang mga tuta ay pormal na tinanggap ng buong tribo. Lumaki ang mga tuta sa pangangalaga ni Alpha at ni Keda. Ang huling eksena ng pelikula ay nagpapakita ng tribo at ang kanilang mga alagang lobo na magkasamang nangangaso. Thank you for watching. Please like and subscribe.